Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Have you ever felt na parang life is testing you harder than you can bear? Parang bawat araw, may bagong challenge, may bagong stress, at sa gitna ng lahat ng yan, napapaisip ka, bakit ganito na lang lagi? O minsan, ikaw na lang yung naiinis sa sarili mo kasi parang paulit-ulit lang ang same mistakes or same struggles. Kung oo, trust me, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo lalo na kapag nasa late 20s or 30s pataas nakakaranas ng ganitong mental na laban. Pero here's the thing, marami sa struggles natin, hindi galing sa external na problema, kundi sa ugali natin mismo, sa habits na hindi natin namamalayan pero silently saboteurs ng happiness at success natin. Today gusto kong i-share sa inyo isang approach na, kahit ancient na, sobrang practical pa rin ngayon. Hindi ito magic pill, hindi ito shortcut. Ito ay mindset na ginagamit ng mga emperors, philosophers, at ordinary people to master themselves. Ang tawag dito, Stoicism. Pero chill lang, hindi kita tatratuhin ng lecture mode. Parang kwentuhan lang tayo ng barkada, pero may lessons na pwede mong gamitin today. So, what's the topic natin? It's simple, pero powerful. Habits you must quit right now to become a better you. Oo, may mga habits tayo na kung hindi titigil, paulit-ulit lang ang suffering, stress, at frustration. And the good news, pwede mong baguhin yan. Hindi overnight, pero sa consistent na practice, ang mindset mo at habits mo, pwede talagang matransform. Let's start with something sobrang common, yet nakakadrain ng energy, overthinking. Ever noticed how kapag may isang maliit na problem, parang napapalaki mo yon sa isip mo? Siguro nagulat ka sa isang text, o nagkamali ka sa trabaho tapos boom, whole night ka na lang nag-i-imagine ng worst-case scenario. Sa Stoicism, may isang famous quote si Seneca. We suffer more often in imagination than in reality. Ang ibig sabihin, mas marami tayong ini-imagine na problema kaysa totoong nangyayari. Parang traffic sa EDSA, iniisip mo pa lang, stress ka na, kahit hindi ka pa stuck. So paano mo maiiwasan to? Una, mag-practice ng reframing. Tanungin ang sarili, okay, ano control ko dito? Kung wala sa control mo, let it go. Focus sa kaya mong gawin ngayon. Example, may deadline ka, pero may isang unexpected na delay. Instead na mag-panic at i-overthink ang scenario, tanungin mo, ano ang next step ko? Ano ang kaya kong gawin ngayon para hindi masayang ang oras ko? Small shift lang, pero malaking epekto sa energy at mindset mo. Next, let's talk about people-pleasing. Okay, admit it, sino dito yung laging gusto na everyone is happy sa kanya? Laging nag-a-adjust, nagkakaroon ng anxiety kasi baka may ma-offend or baka may masabi ang ibang tao. Kung ganito ka, huwag ka mahihiya, natural lang. Pero problem arises kapag lagi mong inuuna ang gusto ng iba, tapos ikaw nawawala. Ikaw, Stoics teach us na happiness and inner peace comes from living according to your values, not everyone else's expectations. May kwento ako tungkol sa isang kaibigan ko. Let's call her Maria. Lagi siyang sinasabi yes sa lahat ng work requests, kahit sobra na ang workload niya. Result? Burnout, stress, at feeling ng being unappreciated. Until isang araw, sinubukan niyang mag-set ng boundaries. Sinabi niya sa boss at teammates niya kung ano ang kaya at ano ang hindi. Nung una, awkward siya at may konting guilt. Pero guess what? Napansin niya na mas respetado siya, mas focus sa trabaho niya, at mas kontento sa sarili. Lesson: authenticity over approval. Hindi mo kailangang mapasaya lahat para valid ka. Ngayon, let's move to living in the past. Alam mo yung habit na laging binabalik-balikan ng past mistakes, past relationships, past failures? Yun ang classic regret trap. Kapag ganito, hindi ka makapag-focus sa present. Hindi ka makalago at laging may what if sa isip. Stoics remind us na the present is the only reality we truly have. Everything else, past and future, is outside your control. Learning from past is okay, pero dwelling on it is waste of energy. Halimbawa, may friend tayo, si David. Nabalikan ng isang failed business niya 2 taon ago, tapos parang araw-araw pa rin iniisip ang losses niya. Stress, anxiety, at parang stuck siya sa parehong point. Pero nung nag-start siya ng journaling at gratitude practice, focusing on what he can do today, nilaos yung mental fog. Natutunan niyang bawat araw may bagong pagkakataon
at hindi dapat basta-basta ang decisions niya noon had to define the rest of his life. So, to recap without being too formal, sa first part natin, 3 habits na kailangan mo tingnan kung gusto mong maging better version of yourself. Overthinking, people-pleasing, at living in the past. Lahat to subtle pero malaki ang impact sa mental state at daily life mo. At the core ng Stoic approach, control what you can, let go what you cannot, and act according to your values. Ngayon, kung nakaka-relate ka sa kahit isa sa 3 ito, type mo sa comment section kung alin, at ano ang unang step mo para ma-challenge ang habit na iyon. Pwede mo rin i-share kung paano mo nakikita na nakaka-apekto to sa work, relationships, or even sa self-confidence mo. Gusto ko makakita ng mga kwento nyo kasi part to ng journey, hindi tayo nag-iisa dito. And with that, ready na tayo for the next set of habits. Pero hintayin mo lang, sa susunod na part, pag-uusapan natin ang constant worrying, self-doubt, and negative self-talk. Trust me, ito na yung mga habit na silent killers ng happiness mo. At Stoic tools ang magbibigay daan para ma-overcome yan. So ready na tayo sa next set of habits na kailangan nating i-address para maging better version ng sarili natin. Kung unang part natin ay tungkol sa overthinking, people-pleasing, at living in the past, ngayon pag-uusapan natin yung mga habits na medyo mas stealthy pero grabe ang impact, constant worrying, self-doubt, at negative self-talk. Ito yung mga habit na, kahit hindi mo nakikita, kinokontrol nila ang mood mo, focus mo, at energy mo araw-araw. Let's start with constant worrying. Ever feel na parang ang daming dapat alalahanin? Bills, work deadlines, relationships, social drama, future plans. And the list goes on. Kung ganito ka, alam mo yung feeling na parang laging may big cloud sa ulo mo? That's constant worrying. Ang problema, worrying itself doesn't solve anything. Sa Stoic philosophy, may concept called the dichotomy of control. Ang ibig sabihin nito, may 2 klase ng bagay sa buhay. Yung kaya mong kontrolin at yung hindi mo. Yung hindi mo kaya, let it go. Yung kaya mo, focus ka. Halimbawa, imagine this. May project ka sa trabaho, tapos may technical issue. Pwede kang mag-worry about the problem forever. Or pwede mong gawin ang best mo to solve it. Stoicism teaches us na mental preparation plus action beats endless worrying. May exercise rin sila na tinatawag na negative visualization. Isipin mo yung worst-case scenario, huwag sa stress mode, kundi sa preparation mode. Kapag na-visualize mo na possible ang problema, mas ready ka emotionally at mas malinaw ang steps mo to handle it. May friend ako, si Sarah. Before, lagi siyang nag-aalala kahit sa simpleng bagay. Meeting sa trabaho, small disagreements, kahit traffic sa commute. Result? Stress, sleepless nights, anxiety. Then she started applying Stoic principles. Sinulat niya sa journal kung ano ang kaya niyang kontrolin, and made a conscious effort to let go of the rest. Napansin niya na mas focused siya sa trabaho, mas maayos ang decision-making niya, at tuloy-tuloy ang energy niya buong araw. Parang magic, pero hindi. It's practice. Next, let's tackle self-doubt. Ano yung feeling na parang lagi mong ini-question sarili mo? Parang, okay ba ako dito? Karapat-dapat ba ako sa promotion? Kaya ko ba to? Self-doubt is so sneaky kasi hindi mo namamalayan. Pero it affects everything. Career, relationships, even personal growth. Sa Stoicism, self-worth is based not on external validation, kundi sa virtue at character mo. Hindi sa sinasabi ng boss, or ng friends, o social media. Isa pang tip, journaling at reflection. Every night, i-review mo actions mo sa araw. Ano yung ginawa mo na align sa values mo? Ano yung challenges na na-handle mo ng maayos? Kapag consistent ka dito, unti-unti mawawala yung reliance mo sa external approval at mas lalakas yung inner confidence mo. May example si Alex, isang software engineer. Lagi siyang iniisip na, imposter syndrome ako, baka mali ang decisions ko. Pero nung nag-practice siya ng Stoic reflection, reviewing daily actions based on principles, napansin niya na kaya niya pala. Hindi perpekto, pero kaya niya. Ngayon, mas kalmado siya sa decisions at mas ready sa challenges. And finally, let's dive into negative self-talk. Ito yung parang inner critic na lagi mong naririnig. Hindi mo kaya yan. Parang tanga ka. Bakit ganito na lang lagi?
Sound familiar? Negative self-talk often feeds off self-doubt. But the good news, Stoicism teaches us na thoughts are not facts. Pwede mong challenge yung mga negative narratives sa isip mo. Tanong sa sarili, true ba ito? Evidence ba to? For example, si Sofia, isang marketing manager, lagi niyang naririnig sa sarili niya, wala akong talent dito, di ko kaya. Pero nung sinimulan niyang i-observe ang thoughts niya objectively, nakita niya na marami palang accomplishments siya na nagsasabing kaya niya. Step by step, replaced niya yung harsh self-criticism ng realistic affirmations. Like, okay lang magkamali, next time gagawin ko ng mas maayos. Result? Mas motivated siya, mas productive, at mas maayos ang relationships niya sa colleagues kasi confident siya sa strengths niya. Ang key takeaway dito, control mo ang isip mo. Control mo ang actions mo. Wala kang kailangan patunayan sa iba. Focus sa character, sa values, at sa consistency. Habits like constant worrying, self-doubt, at negative self-talk, lahat pwede ma-challenge kung consistent ka sa reflection at mindset shift. Isa pang tip para sa viewers. Subukan gumawa ng mental boundary. Halimbawa, 10 minutes ka lang mag-worry sa isang problema. After that, focus ka sa solution or sa action. Parang self-discipline for the mind. Sounds small? Small steps, but big impact sa long term. At the end of the day, mga kaibigan, lahat ng habits na ito, worrying, doubting, negative thinking, are invisible chains na pumipigil sa potential mo. Pero Stoicism offers tools para break free. Hindi instant, hindi easy, pero sa bawat araw na practice, unti-unti, mas lalakas mindset mo, mas malinaw ang decisions mo, at mas maayos ang energy mo. Next, sa susunod na part, pag-uusapan natin ang last two habits, procrastination and the art of consistent action. Dito mo makikita kung paano ang simple but practical Stoic techniques, breaking tasks into steps, focusing on the present, acting according to values, pwedeng totally i-transform ang productivity at self-confidence mo. Trust me, ito yung tip na kung ma-apply mo consistently, dramatic ang epekto sa life mo. Alam mo yung feeling na parang gusto mong gawin lahat ng bagay, pero lagi kang nagda-delay? Mamaya na lang, bukas na lang ulit simulan, o yung classic, baka hindi ko kaya, kaya iwan ko na lang. Procrastination is tricky kasi hindi lang siya about time management. It's about fear, overwhelm, at mindset. Sa Stoicism, may emphasis sa consistent, deliberate action. Hindi perfect action ang goal, kundi small steps, aligned with values, and done consistently. Think about it like building muscles. Hindi mo mabubuo ang katawan sa isang araw lang. Pero kung araw-araw may maliit na effort ka, eventually, makikita mo ang results. May kwento ako tungkol kay James, isang entrepreneur. Lagi niyang iniwan ang business plan niya sa drawer. Bakit? Kasi overwhelmed siya sa dami ng tasks at natatakot sa failure. Pero nung sinimulan niyang i-apply ang Stoic approach, break tasks into small manageable parts, and focus on the present action, nagbago lahat. Every day, isang maliit na step lang. Research for 30 minutes, draft a page, make one phone call. Hindi niya pinapansin kung perfect ba o complete. Result? Slowly pero siguradong nabuo ang plan niya at lumago ang business. Ang lesson? Action beats procrastination. Small steps consistently is better than huge plans na puro paghahanda lang. Another technique na pwede mo rin gawin. Do the first thing first. Kahit maliit na step lang, kapag ginawa mo agad sa umpisa ng araw, nakakabuo na ito ng momentum. Stoics believe na action aligned with reason and values is the key. Wala nang excuse. Focus ka sa kaya mong gawin ngayon. Now, let's zoom out for a moment. We've talked about 7 destructive habits. Overthinking, people-pleasing, living in the past, constant worrying, self-doubt, negative self-talk, at procrastination. Kung titingnan mo closely, lahat sila connected. Lahat sila nag-uumpisa sa mental patterns, how we think, what we believe about ourselves, and how we respond to life. And here's the beautiful thing. Stoicism gives us tools not to control the world, but to control ourselves. Not the outcome, but the mindset. Not the opinions of others, but our own character. Hindi kailangan maging perfect ka overnight. Hindi kailangan mawala lahat ng fears mo agad. It's about small daily practice, reflection, and aligning actions with values. Imagine this. Next 30 days,
Pipili ka ng isa sa habits na pinaka-affect sa buhay mo. Every day, kahit 5-10 minutes lang, gagawa ka ng conscious effort to challenge that habit. Journal, reflect, act. Overthinking, practice mental reframing. People-pleasing, set a boundary. Past regrets, focus on present action. Worrying, apply dichotomy of control. Self-doubt or negative self-talk. Challenge thoughts and affirm strengths. Procrastination, take the first small step. Kung gagawin mo consistently, after a month, mapapansin mo. Energy mo mas mataas, focus mo mas sharp, decisions mo mas malinaw, at mas empowered ka sa daily life mo. Hindi instant. Pero sa bawat step, ikaw ang nagiging master ng sarili mo. Parang Stoics say, the obstacle is the way. Lahat ng challenges, all habits na pinopractice mo na i-overcome, are actually the way to build resilience, character, at freedom in your life. At ang pinaka-importanting lesson dito, hindi ka nag-iisa. Lahat ng tao may struggles. Lahat ng tao may mental habits na pumipigil sa growth. Ang difference lang ay yung tao na aware at willing to act. Kaya kung naramdaman mo habang pinapanood mo ito na, gusto ko rin magbago pero mahirap? Good. Mahirap nga. Pero every effort counts. Every reflection counts. Every action counts. Bago tayo mag-wrap up, gusto kong i-challenge kayo. Comment sa baba kung alin sa 7 habits ang pinaka-affected sa buhay nyo. At ano yung unang step mo para baguhin ito. I-share natin experiences natin. Kasi sa community na nagtutulungan, mas madali ang growth journey. Finally, remember this. Progress over perfection. Every setback is a setup for a comeback. Every habit na na-challenge mo, every fear na na-confront mo, bawat small action mo today is building the strength for a better, more resilient, empowered version of yourself. You are 9 capable. You are stronger than you think. And your best days are ahead. So, start today. Start small. Reflect, act, and keep moving forward. You've got this. If you found value sa video na ito, share it with someone who might need this. And stay tuned for more practical ways to take control of your life, mind, and habits. Remember, bawat effort counts. Every moment counts. Every day is an opportunity to shape the person you want to be. Keep pushing, and slowly but surely, you will rise.